Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, marahay na adlaw, isang makakalikasang araw sa ating mga manonood dito sa Zoom at mas lalong na sa ating mga viewers from Facebook Live. Handa na ba kayong sumilip sa buhay ng ating mga ate ng aghampang kaligiran? Naku, excited na ako dahil isa na sila sa ating modern day heroes bilang ating mga environmental warriors. Inihahandog ng Philippine Association of Environmental Science Students ang punla, Career Talk on Environmental Sectors. Ngayong walong araw ng Hulyo sa kasalukuyang taon, ang ating programa ay dadaloy mula 3:00 hanggang 4:30 ng hapon. Kaya't samahan ninyo kaming matuto at matunghayan ang isang makabuluhang talakayan. Bago tayo magsimula, hayaan niyo muna akong ipakilala ang aking sarili. Hello, Philippines! My name is Kristen May Montino, pero Aster for short. Hindi mula sa Luzon, hindi rin mula sa Visayas, at mas lalong hindi sa Mindanao, kundi ay sa Bulacan. Bulacan State University ang kasalukuyang Assistant Vice President for External Affairs ng Philippine Association of Environmental Science Students ang inyong lingkod na tagapagdaloy sa hapong ito. Pero bago tayo magpatuloy sa mga nagnanais ng e-certificates, maaari kayong makakuha nito matapos ang webinar. Just fill in the evaluation form na ilalagay sa ating comment section ng FB page live webinar. Paalala lamang na ang evaluation form ay bukas lamang simula mamaya hanggang bukas ng 8:00 ng gabi. Ngayon, ipinapakilala ko sa inyo ang aming organisasyon, ang Philippine Association of Environmental Science Students. Pero sino o ano nga ba ang PAES? Kami ang samahan ng mga mag-aaral ng Aghampang Kaligiran ng Pilipinas. We are the National Association of Organizations from both undergraduate and graduate levels of degree programs aligned, related or equivalent to environmental sciences and environmental management. Tinatanggap din po namin ang mga organisasyon mula sa environmental engineering, environmental planning, environmental biology at marami pang iba. Kung nais ninyong maging bahagi ng aming samahan o meron kayong mga katanungan, maaari kayong magpadala ng email sa membership.paes@gmail.com. Ipinagmamalaki rin ng Philippine Association of Environmental Science Students ang member local organizations. Makikita natin kung gaano nakalawak ang narating ng aming samahan sa buong Pilipinas. Makikita rito ang mga organisasyong kasapi ng PAES mula sa iba't ibang universidad mula Ilocos Norte hanggang Zamboanga del Sur. Sa kasalukuyan ay mayroon na pa tayong 59 na universidad na miyembro ng PAES dahil kamakailan lamang ay nadagdagan pa tayo ng bagong kasapi. Let's welcome Bohol Island State University Clarit, future coastal resource managers of the Philippines. Shout out po sa mga bagong members natin dyan. Tunay ngang nakakapanabik ang panibago nating taon sa PAES dahil sa lumalaki nating pamilya. Para makasabay kayo sa mga inihahanda naming mga kaganapan sa PAES, maaari kayong maaari ninyo kaming i-follow sa Facebook at para sa mga miyembro namin ay huwag kalimutang sumali sa ating PAES Members Facebook group. And of course, for more details, you can follow our other social media accounts. Sa Instagram ay @nysci_students_ph kung saan pwede niyo makita ang mga larawan ng kwentong ganap sa buhay and by site. And for our YouTube channel at Environmental Science Students PH without spaces. So don't forget to like, share, and subscribe para mabalikan at mapanood ang paborito ninyong episode. And do not also forget to hit that notification bell button para lagi namin kayo ma-notify sa mga bagong post and you won't miss any interesting episodes. Ngayon, inihahandog muli namin ang isa sa mga programa ng PAES, ang Punla, Career Talk on Environmental Sectors. Ngunit bago tayo magsimula sa ating formal na webinar,
Atin munang alamin ang ating presentation outline ngayong hapon. Para sa ating presentation outline, ay magkakaroon tayo muna ng baselining using menti.com, opening remarks and introduction of resource speakers, presentation and Q&A, and some announcements. Para simulan ng ating programa, magkakaroon muna tayo ng baselining or ang ating munting icebreaker. Gamit ang inyong browser, just search menti.com at i-type ang code na 34945330 or you can scan the QR code na makikita natin sa screen. Again, pumunta lamang sa menti.com at i-type ang code na 34945330. Sa mga manonood pala natin dyan sa ating Facebook Live, pwede na po kayong pumunta sa ating menti.com at i-type ang code na 34945330. Sagutin lamang ang mga tanong na maaari nyo rin sagutin sa ating comment section. Like guys, buhayin nyo ang ating comment section. You can answer there, like, 'di ba? Para makakonect kayo sa ating mga viewers. Ayan. Habang hinihintay natin ang mga gustong sumali sa ating maiksing palaro, ay kukuwentuhan ko muna kayo. Like, konting chika lang naman. Kasi hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makakalimutan yung naging bakasyon ko. Like, naging napaka-adventurous kong tao kasi nariyang hindi ako mapakali sa aking kinaupuan sa haba ng biyahe ko mula Bulacan papuntang Bicol, particularly in Albay, Teodoran, Albay. And kasi ang biyahe ko from Bulacan to Bicol ay 13 hours, like dun ko lang guys naranasan na 13 hours straight na nakaupo lang. Although there are stopovers, pero kasi saglit lang yun so kakain lang tapos wala, parang medyo na-bored ako dun sa biyahe saka unstable din yung signal so I wasn't able to entertain myself using my phone. So yun. Pero ang di ko makakalimutan ang karanasan ko dun sa Bicol is that kasi nung nasa Bicol ako since Teodoran Albay siya, nandun yung port going to Masbate and since port yun nasa dagat and tuwing dadalhin ako dun ng mga pinsan ko sa port na yun, parang natutuwa ako kasi may nakikita akong dagat kasi compare dito sa Bulacan puro lang building. So, building lang puro gray ganito, ganyan. Tapos doon lang ako nakakita ng dagat. Like, yung dagat niya as in color blue, like ganitong blue, guys. If you get me, 'di ba? So yun, parang natutuwa ako kasi parang panibago siyang environment and hanggang ngayon parang gusto ko ulit siyang balikan. Pero habang nagkukuwento ako ng about sa Albay stories ko, meron kaya sa ating mga viewers na from Albay or any part of Bicol? Guys, let us know, react kayo diyan. Pero hindi pa natatapos diyan ang paglalakbay ko like 2 days before our pasukan. Nakapag-hiking pa ako sa Mount 387 Karangalan, Nueva Ecija. Pero it is a hiking for a purpose kasi nung nag-hike kami dun, we were able to parang na-discover or nalaman namin na yung, mountain na yun, tatayuan siya ng windmill. And the residents there, parang they are opposing for that project kasi, parang maapektuhan yun yung parang yung environment nila dun kasi magiging, nakikita kasi rin nila yung epekto nun sa kabundukan nila and parang nagiging parang exposure trip na rin namin yun actually yung pagha-hiking namin. So yun guys, if sa ating mga kapwa Envisay diyan, if talagang gusto niyo mapamahal pa sa Envisay, go try some Envi activities like hiking or maybe swimming, gano'n. 'Di ba? 'Di ba? Parang ang Dora naman nitong batang ito. Tunay nga namang napaka-adventurous ng batang ito, 'di ba? Kayo, baka hindi rin kayo makakalimutang karanasan noong bakasyon. Just comment it on our chat box sa ating mga kasama sa Zoom o kaya sa Facebook Live comment section sa ating FB Live viewers. Ayan. Sa dinami-dami kong dada, I think marami na tayo mga participants there. Wow, ang dami.
Wow, okay, okay. Madami na tayong mga participants. So, yeah, let's have our first question na. Ayan. Nasaang probinsya ka ngayon? Ako guys, nasa Bulacan. So, how about you guys? Nasaan kayo? Wow, may from Laguna. Actually guys, nung ano, nasa bakasyon din ako. Pumunta muna ng Laguna bago pumunta ng Bulacan. So, may stopover. Nung pauwi na ako, Bicol to Laguna, then to Bulacan. Tapos, hoy, may taga Cavite. Hello guys from Cavite. Ang daming taga Cavite siguro. Sindangan, Quezon, Manila, Bukidnon, Agusan del Norte. Wow, may taga Sultan Kudarat pala. Davao del Sur. Davao del Sur. Meron ding NCR. Marinduque. Kutuan, baby. Hmm. Ano yun? Wow, may Palawan, Leyte, Sarangani, Tarlac. OMG, ang dami niyo guys. We are all over the Philippines. So, yan. I think, next question na tayo. Yan. For our next question, alin sa mga ito ang inyong eco-vibe lifestyle? Is it waste segregation, energy conservation, ditch single-use plastics, or community cleanups? Actually, guys, one of my advocacies is about parang magiging eco-conscious natin sa ating lifestyle, like reducing plastic. And parang syempre yung parang yung siguro yung hindi natin masyadong pagsabay sa fast fashion. Ayun yung parang yung pagiging conscious lang din natin and also yung paggamit ng tama ng ating mga natural resources, lalo ng tubig sa bahay lang guys. If hindi niyo ginagamit masyado yung tubig, turn it off. So for me, it will be ditch single-use plastics. Wow, I think ang dami na sa waste segregation. It is very important guys. Kasi pag naghalo-halo yun, ang hirap na siyang i-segregate ng mga ating mga nasa landfill. And natatambak lang sila doon. Ayun, may energy conservation. Ayun, part din siya actually ng eco-conscious lifestyle na kapag hindi mo ginagamit yung kuryente, turn it off, 'di ba? Energy conservation and community cleanups. Guys, I'm so happy na meron tayong mga ganitong talagang activities and I think yung mga future ES talaga natin ay magiging active sa parang pagpo-promote ng ating environmental advocacies for environmental protection. So, for our next question, ayan, I think ito na yung last question natin. Pero, anong puto ang paborito mo, guys? Like, wow, banaba. Olive tree. Oh, tree pala ang olive. Okay. Ako, guys, ang favorite kong puno, Philippine teak. Teak as in T-E-A-K. Dun sa mga um, if you would ask me why Philippine teak, it's because it blooms purple flowers. Yeah. And since purple yon and favorite ko yung purple, so yun, kaya ako siya naging favorite. How about you guys? Oh, Minara. Nara tree. Wow. Kalachuchi. Alam niyo ba, guys, yung kalachuchi, ayun, nung second year kasi ako sa organic chemistry namin, gumawa kami ng soap. And since talagang pinopromote natin ng research, dapat yung gagamitin nating essential oil doon ay parang native, ay hindi, noble, 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 ganun. Basta bago. And yun, nung napili namin kalachuchi kasi wala pa kami nakikitang sabon na kalachuchi yung ginawa na extract. And kinuha lang namin yung sa may tapat ng munisipyo namin. 'Di ba, like, it's very accessible. Pero ang kinuha lang namin is yung mga nahuhulog na kasi masyadong mataas yung puno. So, yeah. Pero at least mabango pa rin siya. Mabango siya actually and ang taas na nakuha naming grade, like 99/100. Kaya lang kami nag-99 kasi wala kaming QR code dun sa box. Pero yun. Wow, may mango tree. Mango tree, uh, birch tree? What's birch tree pala, may pine tree. What? Ano yan? Oh, mangrove. I think si Ulap to. Hello, guys. Oh, mango tree, acacia, saling bobog. Wow!
Meron pala nun. Okay, I'll research about that. Ano kaya yung saling-bubog? Ayan. So guys, ano kaya ay may katman din. Then pine tree and nara tree. Guys, alam niyo ba, natutuwa ako kasi parang napapansin niyo yung mga ano, mga puno natin sa kapaligiran. Kasi na parang nakikita natin yung kahalagahan din nila. Kasi parang lalo na dapat ang mga tinatanim natin dito sa mga kabundukan is yung mga parang native sa atin. And recently lang dahil sa friend ko nalaman ko yung about sa kahalagahan talaga ng mangroves. And sana maalagaan natin sila kahit na meron tayong rapid development. Pero yon, diyan na natatapos ang ating mini icebreaker. Muling paalala lamang na mayroon tayong webinar e-certificates. Comment nyo lamang ang inyong pangalan at universidad sa FB Live comment section and fill in the evaluation form na ibibigay pagkatapos ng webinar. Open ito mamaya hanggang bukas ng 8:00 ng gabi. Sa pagtatapos ng ating baselining, dumako naman tayo sa opening remarks. Ihahatid ito sa atin ng Vice President for External Affairs, Lance Rafael Martinez. This is Lance! Take it away, Kuya Lance! Hi, sir. Thank you so much. And so first of all, gusto kong mag-thank you kasi naka 500 plus registrants tayo sa Punla and medyo first time to nangyari. Kaya thank you so much and sana patuloy niyo suportahan yung mga programa ng PAES dahil next slide, makakatulong to sa inyo. Dahil ayan, pinapromote natin yung mga green jobs under the Republic Act 10771 and ayun, itong mga webinar katulad ng Punla, pinapakilala namin yung mga job or career opportunities sa public tsaka private sector. So, meron din kaming Facebook post for the job referrals. Pabalik lang ng konti. So, ayan, sa mga members natin dyan, pwede kayong maghanap dyan ng mga job opportunities. Naglalapag rin kami dyan ng mga current na hiring and then pwede rin kayong maglapag ng mga opportunities na uh, related sa environmental science. So next slide po. Okay, ayan. Uh, Pwede nyo rin masaksihan or mapanood yung other Punla episodes natin. So meron tayong one for every year. So ayan, mag-aanim na taon or 5 taon na ngayon ang PAES. Kaya meron na tayong 5 Punla episodes. And next po ay based kasi sa survey natin sa registration form tsaka sa graduation PubMat, mostly DNR tsaka Senro or Menro yung gustong applyan ng mga environmental science graduates natin. And makikita naman natin sa registration form ng Punla, nasa 67.4 yung gustong magtrabaho sa government sector. So, ayun, bahala na si Ma'am RB na ipaglaban ng private sector na ayun, bahala po kayo kung paano yung ipaglalaban yung aganda ng trabaho sa private sector. And syempre, hindi naman papatalo si Ma'am Raf na nagtatrabaho sa government sector. So, ayun, back to you, Aster. Yan, maraming salamat po, Kuya Lance, sa inyong pagbabahagi. Ito na, ang pinakatatampok ng hapong ito. Remember na na-mention ko sa aking introduction na mga ate ng Agham Pangkaligiran? Dahil we will be joined by two women in the environmental science field. Without further ado, let's have our first speaker for this afternoon. Siya ay nagtapos ng BS Environmental Science sa Bulacan State University bilang magna cum laude. At isa rin siyang licensure examination for teachers passer habang sa kasalukuyan ay isa siyang technical assistant ng Department of Environment and Natural Resources or DENR.
Siya rin ay kapwa nagsilbi bilang PAS Vice President for Internal Affairs at naging presidente ng BUSU Environmental Science Society. Samantala, ang kanyang research interests ay climate change education, disaster risk reduction and management, at climate-induced migration. Ano ba bang hinihintay natin? Let's give it up to Miss Maria Rafaela T. Ramos. The screen is yours. Maaari na po kayo magsimula. Hi everyone! So, let me share first my screen. Tingnan natin kung makikita ko ba agad siya. Okay. I think it's on. Yan. Okay. I hope it's on and visible on your end. I'm hoping I'm also audible on your end. Kasi po, ang nakikita ko lang ngayon ay ang aking presentation. So, I cannot see everyone sa ating Zoom or Facebook Live. So, pagpasensyahan nyo na po. If you have any concerns that I need to know immediately, please unmute your microphones or tag nyo na lang agad ako sa comment section so I can see. Kasi ang nakikita ko lang po talaga ay yung aking presentation. Anyway, before we start, I would like to thank, of course, PAES for inviting me dito sa Punla. What a full circle moment it is. Kasi before, nakikinig lang kami sa Punla. Nakikinig ako noon sa aking senior, si Ate Gwen. So, nag-talk na siya dito sa Punla before. And ngayon, isa na ako sa na-invite as resource person. So, thank you po, PAES. I appreciate it so much. And I'm also honored po, of course. And pagpasensyahan nyo na po yung aking boses kasi medyo hindi siya clear. Kagagaling ko lang po sa sakit dahil alam nyo naman, it's ubo and sipon season. So, I hope na intindihan nyo pa rin ako kahit na medyo blurry yung voice ko. So, let's start. Ayan. So, a little disclaimer before I go on with my slides. Of course, the views and opinions expressed in this presentation are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of any entities they represent. Please po, all of the things that I'll be saying today are my own opinions and own understanding of whatever I'm talking about. And of course, please don't quote me on some of the things because I'm also currently and actively learning in my environment, in my field. And of course, ayoko pong mawala ng trabaho. So, so please, this is just a little disclaimer. So let's start. Ako po si Ate Raf. Most of the people I know, they call me Ella. But I go with Raf during college kasi yung professor ko po, siya ang nag-nickname sa akin. During the introduction, I told my classmates very clearly, it's Ella po. But then, ayun, naging Raf na ako. So, hi, I'm Ate Raf. This is a new branding for me since college. I graduated Bachelor of Science in Environmental Science in Bulacan State University. And I'm also a former officer and member of PAES. Up until now, member actually. Yung officer lang yung former. And then, I'm currently working at the DENR. So, baka malito kayo kasi I think some of the inquiries ay bakit parang hindi naman siya NYSci graduate. Guys, I'm an environmental science graduate. So, ang nangyari po sa akin ay para akong aswang. So, ako ay nag-environmental science program. That's my bachelor's. And then, I continued studying. So, continuing professional education program after. Kaya po ako ay kalahating NYSci and kalahating educator. So, yun po ang kwento niyan. Kaya ako po ay may LPT sa aking pangalan. But, to clear it up, ako po ay NYSci graduate. Kasama niyo po akong NYSci sa ating talk ngayon. So, ang tanong naman ng karamihan ay bakit DENR? Siguro, dun din sa kaninang ating baselining, narinig ko na parang karamihan, bakit DENR nga ba ang pinipili? Siyempre, iba-iba tayo ng rason. Pero, ang rason ko lang talaga, to cut it short, ay dahil DENR, ang pinakamalaking ahensyang nangangalaga sa ating kalikasan, kaligiran, at likas na yaman. That's it. Very simple, di ba? Parang no-brainer to think about it na, but DENR? Of course, it's DENR. But then, marami din tayong pwedeng applyan. So, mamaya, malalaman niyo yan kayo, Ma'am RV. Pero,
yun yung thinking ko nung college. So, DNR talaga yung in-applyan ko. And at the same time, sa DNR kasi, dahil nga, yun nga yung tingin ko pinakamalaking ahensya, ganyan. Ang gusto ko kasing makuha talaga during my first work experience is knowledge and, of course, skills. Dahil ang end goal ko po talaga ay maging professor. So, alam yan ng mga kaibigan ko, ng pamilya ko, ng mga katrabaho ko ngayon, na gusto ko talagang magturo eventually. And ang isa kong nakita na paraan para effectively kong maipasa yung kumbaga knowledge and skills na kailangan ng mga environmental science students in the near future, ako muna ang maka-experience nun. Para, di ba, maituro ko sa kanila effectively. Kasi ayoko namang magturo ng fresh graduate ako dahil natatakot ako na baka hindi sapat yung maipasa ko sa kanila. That's why I applied first sa field. So, to tell you a little bit about my job application era, ako po ay may thinking noon na ang a-applyan ko lang ay yung nakikita kong magtatagal ako doon or nakikita ko yung sarili kong nagtatrabaho ako doon. So, hindi ko sinunod yung mga advice ng iba na, mag-apply ka kung saan open. Magpasa ka lang ng application doon. Tapos, paunahan na lang, doon ka mamili pagkatapos. Hindi po. Hindi ganun yung ginawa ko. Kasi ang ginawa ko, naging mapili ako. Dahil nga, ang naging thinking ko noon, kung sino unang tumanggap sa akin, yun na yung i-accept kong job offer. So, lahat po ng in-applyan ko, with all honesty to parang after na nito ng graduation, ay DENR lang. Mayroon akong mga na-applyan before na private, before graduation, pero hindi ko na sila natutukan. So, after graduation, DNR lang talaga. So, aside po sa central office na very famous applyan ng fresh grads and the regional offices, provincial offices, and municipal offices ng DNR, meron po tayong bureaus. So, ito po yung hindi masyadong alam ng karamihan pa, lalo mga freshmen. Kahit ako, nalaman ko siya nung graduating na ako, na ang DNR po ay may bureaus. So, ito po yung mga logos nila. So, meron tayong Biodiversity Management Bureau, Environmental Management Bureau, meron din tayong Ecosystems Research and Development Bureau, may Forest Management Bureau, may Land Management Bureau, and Mines and Geosciences Bureau. So, napakalawak po ng hinahawakan ng DNR. Kaya huwag po tayong maging limitado na mag-try at sumubok sa central office, sa regional, provincial, and municipal or city offices ng DENR. Dahil kanina rin po sa baselining nabanggit na marami daw interested to apply sa mga PENRO, SENRO, MENRO ng DENR. Pero hindi lang po iyon ang meron ng DENR. Ang atin pong Environmental Management Bureau and Mines and Geosciences Bureau ay meron din pong mga regional offices. So, pwede rin po tayo doon mag-apply if ever. And ako nga, ang in-applyan ko sa mga bureaus na to is the BMB, EMB, and FMB. Pero dahil nga ang mantra ko noon ay kung sino unang tumanggap sa akin, doon na ako, obvious na po na ang unang tumanggap sa akin ay ang central office. So, ano nga bang ginagawa ko sa central office? Yan. So, ako po ay isang technical assistant at first, but napalitan na po ang aking job title. Ako na po ay Project Monitoring and Evaluation Officer. So, ako po ay nag-work under an assistant secretary and na nag-handle po ng climate change. And kaya po ang aking trabaho ay mostly related to climate change. So ako po ay focal ng climate change related concerns. I also prepare the materials needed. And I also engage in environmental education activities, especially po on climate change, and I represent the Assistant Secretary on climate change engagements. So yun po yung summary ng aking ginagawa sa DENR. But then of course, this is just the summary. So kung i-list down ko po kasi yung specifics, baka medyo magtagal, and at the same time, may mga times po na nag-handle din kami ng hindi climate change concerns. Depende po sa kung anong kailanganin na aksyonan ng aming office. But then, this is the summary. So, more on the climate change side ako and the environmental education, of course. Ngayon, ang tanong ng karamihan, bakit ba ako nag-gobyerno? Or sabihin natin sila, bakit nga ba gusto nila sa gobyerno? Ano nga bang maganda sa gobyerno, 'di ba? Yun naman yung laging tanong. Ang sagot po diyan ay ito. Hindi, joke lang. Hindi po. Dahil po sa benefits, hindi na po tayo magpapaka-plastic. Maganda po sa government dahil sa benefits. At iyan po ang isa
sa tinitingnan ng karamihan na factor, bakit sila nag-government, hindi ba? So di ko na iisa-isahin yung benefits na nasa screen natin ngayon. But then these benefits, ito po talaga yung kumbaga ito na yung sinasabi nilang mase-secure mo yung kinabukasan mo dito eh. Kaya sila nag-government, hindi ba? But then ang tanong ay, lahat ba may benefits? Kung ikaw ba ay mapasok sa government, for example, the DENR, the National Government Agency, yung DENR, may makukuha ka bang benefit upon accepting the job offer? Ang sagot po ay depende. Bakit po? Dahil meron tayong tinatawag na employment classifications. At itong employment classifications, please correct me if I'm wrong. I'm not sure if listed ko na lahat. Ito po kasi yung familiar ako. But then meron tayong 4 na tinatawag, which is the job order, the contract of service, the plantilla, and the coterminus. So ito pong 4 na to, ang dapat nyong malaman na hindi ko alam noon, nung ako'y nag-a-apply pa, na dapat nyong ma-consider din during your application. Kasi ako nun, pag nakita kong open sa DNR, ina-applyan ko na agad dahil DNR naman yun ang goal ko eh. Pero hindi ko alam kung ano-ano tong mga to. At nalaman ko na lang siya nung nakapasok na ako sa DENR. So, i-explain ko siya na mabilis lang ngayon dahil hindi rin ako sure kung mako-cover ko ba yung buong terms and conditions ng mga positions na to. But then si JO, si job order, ay maximum of 6 months lang yung contract mo dito. So, ito ay usually paid in a daily or hour basis. And ang job order ay nakukuha siya, usually ito yung mga labor jobs na kumbaga may project tas kailangan ng tulong, so JO ka. Ganon. But then si contract of service, mas matagal siya, maximum of a year yung contract mo, and then paid by output or phase ka. And then pareho silang walang standard employee benefits na nabanggit ko kanina or yung pinakita ko kanina. And at the same time, hindi siya considered creditable government service. Pero yung contracts na to guys ay renewable. So, for example, natapos na si 6 months or si 1 year, tas gusto pa ni employer or kailangan ka pa rin ni employer, renewable naman yung contract. But then, hindi nga siya considered creditable government service. So, meaning na kapag ito yung dalawang contracts na napasukan mo sa government, kumbaga, example natin sa pension, di ba may tinatawag sila na kailangan maka 15 years ka sa government para magka-pension ka. So, hindi po counted yung taon na ipinapasok nyo as JO or as COS doon sa taon, sa length of government service na tinatawag nila. Dito na papasok si plantilla position. Ito na po yung regular item or yung permanent item na tinatawag. At entitled ka na sa lahat ng benefits na pinakita ko kanina. So ito, creditable government service na siya. So mabibilang, kasama na siya sa bilang ng taon. And at the same time, ito na yung tinatawag na may salary grade or SG. So, dun ka na tataas, kumbaga, yun na yung may standard kang sweldo. Unlike kay contract of service and kay JO, na kapag umabsent ka, or kapag ka hindi mo, sige, yung umabsent na lang, or kung ano man, for example, may holiday, di ka bayad. But then kay plantilla position, yun nga, sa benefits ay kapag holiday, bayad ka, or kapag absent ka, may sick leave ka, yung mga ganon. Ano naman si coterminus? So si coterminus, to sum it up, kunyari hinar ka ni director, tapos si director after a year nag-resign or nag-retire, kasama kang aalis ni director. Ganon siya. So kung sino yung official na nag-hire sa'yo, o nagpasok sa'yo doon sa position na yon at umalis siya, kasama kang aalis. Pero paano po yung benefits? Yung benefits niya, depende yan. So, ang nakikita ko sa DNR, kapareho siya ng benefits ni plantilla. Yun nga lang, hindi siya permanent. So, kapag umalis yung official na yon, kasama kang aalis. So, ganun siya. Yun yung difference. And kung tatanungin nyo ako, o hulaan nyo, ano ba dyan yung position mo ngayon? JO ka ba? COS ka ba? Plantilla or coterminus? Ang sagot po ay contract of service po ako ngayon. So, naka-1 taon na ako and na-renew siya. So, renewable po yung contracts ng
ng JO and COS. So not necessarily na pag yun yung nakuha mo, end of life mo na pag after ng 6 months or 1 year. So renewable siya. But then, wala nga lang benefits. So parang ang nakukuha lang naming benefits is the daily travel expenses, tama ba yung pagkakasabi ko? And the wellness leave. So depende pa kay company or sa kung saan mapasukan mo kung merong premium na tinatawag. But then that's for another talk na. So that's why ako po ay kumakatok sa inyong mga puso dahil kami po ay tsara. Kahit i-scan niyo yan, walang lalabas dyan, guys. So ito na yung tanong ng karamihan. 'Di ba? After explaining all those at naintindihan niyo na, ito yung usually tinatanong sa akin eh. Yayaman ba ako sa gobyerno? Yan po ay depende. Opo, depende yan. Depende kung may maleta yan. Ah, hindi. Hindi po tayo hindi po pwede yon. Masama po ang magnakaw, okay? So, yung tanong na gano'n na laging sinasabi sa atin, 'di ba? Parang hindi naman ako yaman sa government. Kung ganyan pala na merong job order, COS, tapos kailangan makapagplantilya pa ako para may benefits, ganyan. Hindi po, opo. Ang government kasi in a nutshell ay hindi ka papasok do'n. Ito ha, very ano 'to sa ethics, eh, 'di ba, pinagdedebatehan 'to. Hindi ka papasok sa government para magpayaman. Papasok ka sa government for public service. Kaya nga siya, 'di ba, kaya kang government, eh. Pero siyempre kapag pumasok ka sa government, hindi ka naman hahayaan na hindi mo mabuhay ang iyong sarili at ang iyong pamilya, 'di ba? Meron pa rin naman na benefits na makukuha kung contract man 'yan or like plantilla man 'yan. Pero kung ikaw ay mapasok tulad ko na contract ngayon at gusto ko magplantilla, eto na yung medyo matitinong tips na puwede kong ibigay sa'yo. Kahit na me, myself, and I ay hindi pa naman plantilla, aiming for plantilla pa lang. So ito ay, kumbaga instead of magnakaw ka, eh, mag-upskill ka na lang. So habang ikaw ay nag-aaral pa, ito na yung mga puwede mong gawin, 'di ba? So career tip, number 1, apply ka ng scholarship. Ito very controversial, I mean hindi siya controversial, eh. Ano siya, ano ba ang tamang term, parang depende sa opportunity. Pero kung merong opportunity, apply ka ng scholarship. Kasi hindi dahil sa financial assistance lang, but because kapag nag-apply ka kasi ng scholarship, kapag nakita ng employer ng nagjo-job interview sa'yo during your job application era na, scholar, ganyan. 'Di ba meron na agad mentality na or may assumption na agad na, magaling 'to. Kasi scholar siya, eh, 'di ba? But then, kung hindi ka nga makakapag-apply ng scholarship at walang opportunity na to apply one, kasi yung mga nilista ko dito sa baba ay siyempre taga Bulacan ako, so nilagay ko muna diyan yung scholarship from LGUs and then yung CHED and the OST. But then marami pang available na scholarships, talagang kanya-kanyang hanap lang tayo 'no. Ay puwede namang bumawi ka sa grades. At bakit ko sinasabi yung grades, eh, 'di ba meron nga tayong sinasabi na, "Oh, grades doesn't define me," ganyan. Um, Hindi naman dahil gusto mong ma-define ka ng grades mo, but then iba pa rin kasi yung edge kapag yung grades mo ay name-maintain mo ng okey. So, always pursue academic excellence. Kasi kung wala kang scholarship, 'di ba? Ito na yung panghatak mo, eh, na, okay, even though I don't have scholarship, I'm doing well in school, ganyan. So iyon talaga yung isa. Kung hindi ka makapag-scholarship, go, igihan mo yung pag-aaral mo para, 'di ba, pagdating ng job application, tapos sobrang gaganda ng grades mo, hindi mo naman ini-aim yung flat uno, guys. Ang kailangan lang natin ay talagang ma-maintain mo siya. It says a lot about your discipline, 'di ba, and your study habits. So that's one. And of course, mamaya may sasabihin pa akong isa pa kung bakit kailangan mag-pursue ka ng academic excellence. Next muna is this one, sali lang ng sali. So ito, medyo pinagsisihan ko 'to noong college. Kasi yung nilista ko ulit dito guys na example ay based sa BULSU, siyempre tayo taga-BULSU tayo. But then of course, always visit your ano, local university pages para makita niyo kung ano yung mga puwede niyong salihan. But then for BULSU, ito yung mga nilista ko. Kasi ako noon, natakot ako na baka 'pag sali ako ng sali mapabayaan ko yung pag-aaral ko, eh. So, isa-isa lang, ganyan.
Pero na-realize ko na kung talagang ikaw ay disciplined at meron kang magandang study habit, hindi mo mapapabayaan, eh. So ito, nilagay ko siya, merong environmental organization, merong publication, merong student council, and syempre of course, PAES. Sali lang ng sali. Kasi hindi mo makukuha lahat sa textbook or sa klase yung mga kakailanganin mong skills for work. Dahil, oo, napagtutukan or napag-igihan mo yung pag-aaral. Pero paano kapag tinanong ka na sa job application mo ng situational questions, eh wala ka pa namang work experience, anong sasabihin mo, 'di ba? So through these groups na pwede mong salihan, doon ka nakukuha ng experience pagdating ng job application. So ito yung ilan sa soft skills and hard skills na sinasabi nila na na-develop ko dahil sumasali ako ng mga organization. Sayang nga lang, di ako nakasali ng publication and student council kahit volunteer. Kasi noong college, takot na takot talaga akong, baka matabunan ako ng gawain or matabakan ako ng gawain, ganyan. Pero hindi. Talagang kung ikaw ay masikap at alam mong may disiplina ka sa sarili mo, madedevelop mo itong mga 'to. So, hindi ko na siya iisa-isahin, pero ang aking point lang dito ay itong mga ito, yung soft skills and hard skills, di mo yan made-develop kapag puro aral ka lang. Kasi ito, kailangan mong makipag-interact sa ibang tao, at the same time kailangan mong mag-take on ng challenges kung paano mo gagawin yung isang programa na 'to, paano mo pagaganahin yung aktibidad na 'to, or paano mo i-implement yung isang project, 'di ba? Gano'n siya. So dito mo makukuha yung soft skills and hard skills. Kaya sobrang tuwang-tuwa ako sa mga environmental science students na palaging nagcha-chat or nagsasabi sa'kin na, "Oh, Ate Raf, sumali ako dito kasi ganyan, gusto kong matuto ng ganyan, ganito." Sobrang galing na move nun. If you're still in college, talagang maho-hone ang iyong skills and of course, knowledge pagdating sa environmental science. Next step is to choose the right internship. Ito ay nilagay ko dahil may mga schools kasi 'di ba na, si school ang nagde-decide kung saan ka mag-i-internship. But if you have the liberty to choose your internship, 'di ba, dun ka na sa nakikita mo yung sarili mo na, parang gusto ko magtrabaho dito. Tapos, hindi man dito, gusto ko mapasok sa mga related offices dito. Kasi aside sa mina-manifest mong ma-absorb ka doon sa office na yun, pagdating ng job application period mo at kung sakaling makakuha ka ng chance na ma-interview for a position dun sa pinag-internshipan mo, alam mo na yung dynamics nung office na yun or alam mo na kung anong ginagawa sa kumpanya na yun. Kaya mas maganda talaga na dun ka mag-internship. Kunyari sa case namin, halimbawa pala sa case namin, gusto namin ng DNR, 'di ba? So, ang ginawa namin ay nag-apply kami sa attached agency ng DNR, which is the Laguna Lake Development Authority or LLDA. Kasi gusto namin matutunan, kahit ba attached agency 'yan at hindi talaga mismo yung DNR central office, 'di ba? Gusto namin matutunan ano ba yung ginagawa sa opisina doon. Ano ba yung mga kailangan na skills na ma-develop namin before pa mag-apply ng job. At isa namin natutunan is yung GIS na sana tinutukan ko pa noon, hindi ko na kasi siya magamay ngayon. Pero before, nung internship namin, isa yon sa natutunan namin na, okay, kailangan sanay kang mag-GIS. Kasi iyon yung hinahanap nila sa mga hina-hire nila. 'Di ba? Nalaman na agad namin kung ano yung mga um, qualifications or demand ng office na yon. So through that internship. And at the same time, nag-manifest guys akong kaibigan na doon siya matanggap. Natanggap na rin siya sa LLDA. So congratulations to him, 'di ba? So importante talaga na mamili ka ng tama at gusto mong kumpanya para sa iyong internship. And then of course, take advantage of your thesis. Ito, sinasabi ko lang 'to dahil, kumbaga yung thesis kasi, 'di ba, hahanap tayo ng relevant topic, ta's iyon na yung thesis natin. Pero mas maganda pa rin na relevant siya, at the same time, gusto mo yung thesis na yun. Kasi 'di ba 'pag nag-a-apply tayo ng job,
mag-a-apply din tayo sa mga gusto din natin, eh. For example ako, ang mga in-applyan kong job talaga, ang mga opening niya parang technical assistant for gantong concerns, ganyan. Tapos, halos lahat ng yun ay related to climate change. So, yung thesis ko, parang isa siyang way as preparation for job. Kasi pag nag-thesis ka, di ba, mag-i-in-depth na aral ka dun sa topic na yun. So, yun yung isa kong nakikitang tip na hindi ka lang magti-thesis for requirement ganyan sa school, but then magti-thesis ka para yun yung chance mo na maaral in depth yung topic na yun. And pag nag-apply ka na ng job, especially sa government, 'di ba? Na isasalang ka na lang bigla kasi sa government eh. So at least may idea ka na okay, ito yung concepts niya, at least kahit theoretical siya, maa-apply mo pa rin yun eh pagdating mo sa field. So iyon yung isa kong nakita talaga pagdating sa thesis. Very important to take it seriously, guys. Hindi lang siya requirements sa school. Kailangan talaga isa puso nyo yung thesis nyo. And, ito na yung second half ng aking tips na very important kung gusto mo mag-government. So, yung mga nauna kasi ay parang in general tips siya eh. Pero ito pang government na to, guys. So, kung gusto nyo mag-government or DNR, basta government in general, mag-civil service exam ka na. Ito hindi 'to sinasabi sa amin noon nung college, parang na-discover namin siya late na. So, 3rd year na kami noon nung na-discover namin na, puwede naman palang mag-civil service exam kahit hindi pa graduate. At nalaman namin na hindi ka makakakuha ng plantilla position hangga't wala kang civil service eligibility. Opo, kailangan meron kang eligibility. Kaya ngayon pa lang, tingnan niyo yung requirements, hindi na ako updated kung may nabago ba sa requirements or qualifications para makapag-take ka ng exam. Pero tingnan niyo na kung pwede na kayong mag-exam. Kasi kung pwede na, mag-exam na kayo. Huwag niyo nang intayin na makagraduate kayo. Kasi itong exam na to, ay tinake ko nung 3rd year college pa lang kami. So, nakapag-exam na agad kami 3rd year pa lang. Kaya kung ako sa inyo, mag-exam na kayo hangga't kaya pa. Dahil hangga't may 500 pesos ka, pwede ka mag-retake. Oo. Hindi mo kailangan matakot na, paano pag bumagsak ako, di na wala na yung chance. Hindi po, only take to. Opo, kahit ilang beses kayo mag-take, as long as may 500 pesos kayo, go. Mag-take na kayo. Bakit? Una, sayang yung time. Kapag nag-take kayo after graduation, mahati pa yung iniisip nyo eh. Nagre-review na kayo for civil service exam, tapos nag-iintindi pa kayo ng job application nyo. So habang nag-aaral pa lang kayo, at kung maluwag man ang schedule nyo ngayong college, mag-take na agad kayo. At the same time, kapag nag-take kasi agad, di ba? Parang fresh pa yung mind mo eh. Parang lahat kasi ng ine-exam sa civil service, guys, ay ginagawa din natin ng college. Yung mga mathematics na subject, grammar, English, spelling, 'di ba? Mga ethics, ano pa ba? Logical reasoning, ganyan. Na natuturo naman 'yan nung college and high school. So habang fresh pa at hindi pa kayo nagwo-work, mag-take na kayo ng civil service exam. Pero Ate Raf, paano kung hindi po ako makapasa or ayoko pong mag-exam? May isa ka pang option. Ang isa mong option ay mag-laude. Opo. Kaya talagang mag mag-pursue ka ng academic excellence kasi pwede kang magkaroon ng civil service eligibility kung ikaw ay laude. So yung cum laude, magna cum laude, summa cum laude. Yan, pwede yan. Mag-a-apply ka after graduation ng eligibility. Pero bakit ako nag-exam? Yan din yung tinatanong sa akin eh. Kung running for laude ka naman pala, di wag ka nang mag-exam. Pero kasi, di ba, less na siya nakaka-less na ng anxiety na alam mong nakapag-exam ka na kaysa intayin mo pa yung laude. 'Di ba? Kasi as college students, alam natin 'yan, 'di ba? Meron tayong mga unpredictable moments na itong subject na 'to yung humatak ng grades natin, 'di ba? Or yung professor na 'to mababa magbigay ng grades, so nahatak na, nawala na yung laude, 'di ba? Kaysa ma-anxious pa tayo na, "Kaka-laude ba ako? Sige, kapag may laude na lang," ganyan. Mag-exam ka na. So yun yung isa kong tip talaga, wag mo nang intayin yung graduation, wag mo nang intayin na magkatrabaho ka, wag mo nang intayin na applying ka na for plantilla before ka mag-civil service, lalo kung gusto mo sa government. Yan. And next is to never stop learning. Maximize your time. Ito, pinagsisihan ko din 'to kasi ang dami palang free online courses and webinars na pwede nating
ma-attendan at makakuha ng certificates. Such as this one, sa PAES marami yan. And of course, nilagay ko diyan yung ilan lang sa alam ko, kasi siyempre marami pa naman diyang iba. Pero ito ay pinagsisihan ko noon. Kasi ang dami kong free time nung college, 'di ba meron tayong mga vacant? So yun, dapat i-maximize niyo talaga 'to, eh, kasi dahil wala pa tayong work experience during job application, 'di ba? Anong ilalagay natin dun sa ating credentials? Eh, dito na yon, yung mga certifications na pwede niyong makuha. So, nilista ko lang yung ilan sa Open University ng UP, of course, sa PAES, and then sa UN educational programs, and then of course, si DNR, meron ding mga free online webinars na pwede kayo mag-participate. So, always maximize your time. And on my case, ang ginawa ko is nagtuloy ako ng pag-aaral. Pero iyon kasi ay after graduation na. Pero ang tip ko sa inyong mga nag-aaral pa, ito na yon, yung mga free online courses. And last but not the least is this one, ihanda mo na lahat. Ito, hindi to sinasabi nung college ha. Parang nalaman ko to, natanggap na ako sa DNR. Before ko pa graduation, guys, kumuha na kayo ng TIN ID, kumuha na kayo ng NBI clearance, kumuha na kayo ng number sa PhilHealth, kumuha na kayo ng number sa SSS, kumuha na kayo ng number sa Pag-ibig. At the same time, pagka-graduate nyo, pag nabigay na sa inyo yung transcript of records at diploma, wag lang yon, kumuha kayo ng authenticated copy. Kasi sa government, ito yung mga hinihingi. Yung numbers ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth, TIN ID, and NBI clearance at the same time. Di sila tumatanggap ng original copy, guys. Authenticated copy. So, ipa-authenticate mo na agad yan, TOR mo at diploma mo after mong makuha. So, yun yung mga tips na I think maibabahagi ko ngayon kasi actually nag-overtime na nga ata ako. But before I end this presentation, let me just share this quotable quote na inimbento ko lang. Ganyan. So, they say, you'll regret choosing environmental science. They'll soon realize that they underestimated the program, not its opportunities. Maraming nagsasabi sa akin na naligaw lang sila sa environmental science. But I hope sa future, hindi na ganun yung case. Sana sa future, masabi sa akin na, oh, pinili ko po talaga yung environmental science eh. Kasi sa totoo lang, napakalaki, napakalawak ng field ng environmental science at ang dami niyong pwedeng pasukan. Patunay itong PAES Punla sa kung ganong karaming sector at ganong karaming opportunities ang pwede kayong pumasok. So, huwag kayong manghinayang, huwag kayong magsisi sana na nag-environmental science kayo kasi sobrang dami kayong pwedeng mapasukan at pwedeng puntahan after. So, huwag kayong matatakot na ituloy ang environmental science. And that's it po for my presentation. Thank you po so much. So if you'd like to be connected with me, nagbaba po ako dito ng aking social media accounts. Not my email kasi napuno na po siya eh. Ang dami na pong email. So sa Messenger na lang tayo mag-usap-usap, guys. And thank you very much po for listening. Ayun, maraming salamat po Ate Rap sa inyong pagbabahagi and sobrang dami po naming natututunan sa kung paano nga ba dapat namin asikasuhin or paghandaan kung gusto namin mag-apply sa government agencies after grad, 'di ba? Like, for example, naaalala ko yung sinabi niyo po yung about sa ACADS that we should do well. Kasi for me, parang kapag we are doing well in our academic, parang marami tayong matututunan and parang mababaon natin ito for application sa trabaho natin. And that will make us parang reliable and parang mas paniniwalaan tayo kasi parang magiging professionals tayo in the field and consultants. Parang mabibuild natin yung sarili natin na kaya natin maging parang bosses for parang legal matters lalo na kapag pinaglalaban ng ating kalikasan. And also yung about po sa orgs kasi I'm certified PS org student talaga kasi like more on orgs, little lang ng ACADS na ngayon. Kasi yung binanggit niyo na po na NVISOC, ano po ako dun, naging officer po ako nun nung second year po ako dun
secretary. Then yung sa CSW, yung publication po natin na CS Wizards, ayan, naging writer din po ako dun. So nakaka-gain po ako din ng mga skills there. And of course, yung PAES ngayon po, na officer na rin po ako. And yung sa yung sa CSLSC po natin na Environmental Committee, ayun po, parang natutuwa po ako na I was able to volunteer nung first year and second year no for their, parang mga events po, and nakaka-help po ako sa mga initiatives ng ating environmental committee. And now po, I am, parang humbled to be serving as the vice chairperson po ng ating, environmental committee. So yun, parang from there po na parang nagkakaroon ako ng motivation to do well pa sa ating mga org, kasi nakikita ko na sinabi niyo po yung may nage-gain tayo hard and soft skills, lalo na sa time management and project management na lagi nating ginagawa or sa ating mga events, programs, and activities. And yun po, and nalaman ko rin po na meron din yung parang levels po ng employment sa government, and tumatak po sa'kin yung plantilla. Plantilla po pala yung tawag kapag parang 'pag regular na sa trabaho. And parang nakaka-help nga yung meron tayong academic excellence and of course mga experiences na ma-apply natin sa ating work para siyempre matanggap tayo and ma-promote para maging regular sa ating trabaho. Ayun, there's so much to discuss pa, and I think marami tayong natutunan kasama ng ating mga kapwa NYSci sa inyo pong talk, and kaya maraming maraming salamat po, Ate Ra, for what you have discussed with us po. And ngayon, sa pagpapatuloy ng ating webinar, atin nang ihanda ang sarili para sa ating pangalawang panauwing tagapagsalita. Siya ay nagtapos ng programang Bachelor of Arts in Communication Arts in University of the Philippines, Las Bañas. Kasalukuyan din siyang kumukuha ng Master of Science in Environmental Science sa kaparehong universidad. May karanasan na rin siya bilang isang advocacy officer ng Forest Foundation Philippines, habang siya rin ay naging presidente ng UP Las Bañas Environmental Science Society. Ang kanya namang research interest ay gender-responsive nature-based solutions, circular economy, at environmental journalism. Wala nang patumpik-tumpik pa at atin ang kilalanin si Miss RV Pauline Duero. The screen is yours. Maaari na po kayo magsimula. Thank you so much, Aster. Hello, everybody. I am RB Pauline Ray Arduero, and I am going to be one of your presenters for today. So let me just share my screen. Okay. Ayan, I think visible naman. So I apologize in advance dahil I haven't had the chance to fully prepare for this. So medyo ni-recycle ko yung some of our presentations. But let me share my life in an NGO. And just to clarify po, I'm not from a private firm. We are from a non-government organization, si Forest Foundation, no? So we're a non-profit organization, but I do have some experiences po working with some private sectors din. Ayan. So syempre hindi ko sinimula sa sarili ko. I'm so sorry. Wala akong presentation. Pero siguro, before I go sa foundation, I would like to share a bit about myself lang, no? So, I graduated BA Communication Arts in 2016. Pero I started working way before that din. And sabi nga, I am a graduate of BA Communication Arts. So, hindi po ako undergrad ng NYSci, pero ako po yung isa sa patunay na pinili ko po ang Environmental Science dahil ito po yung pinasok ko pagdating ng 2022 when I took my master's degree. And I'm still taking it right now. I'm working on my thesis po. So, I entered master's in 2022 and I started working at Forest Foundation in 2024. So, medyo marami na rin po akong experiences pagdating sa job, yes.
So, I work before na freelancer din kasi I'm currently contributing pero not as much na sa Rappler. I work as an environmental science contributor po sa Rappler, and I also volunteered in a lot of NGOs. And right now, I am in a great NGO working not just for forest ecosystems, but right now we're working on a lot of ecosystems. Primarily, we're in a program na nature-based solutions. So I'm gonna be presenting about the Forest Foundation. So yung Forest Foundation po it is established in 2002, and it's under two bilateral agreements between the governments of the Philippines and the US. So it's a debt agreement between the US government and the Philippines. Tapos yung debt ng Philippines sa US, instead of bumalik sa kanila, ang ginagawa dito ay ipuput siya sa Philippines para maging fund for promoting mga conservation projects. So isa po ito sa ginagawa ng Forest Foundation. So we provide grants and technical assistance to organizations and individuals that empower the people to protect and conserve the forests. But as mentioned nga, right now, we're not just focused sa forests, we're focused on the entire ecosystems. So specifically, I am working for the program called Philippines-Canada Partnership on Nature-Based Solutions for Climate Adaptation. And this program is promoting nature-based solutions. So I'm not sure if you've heard of the term NBS. Medyo marami na rin pong nagpo-promote ng NBS ngayon. But specifically, for PCP for NBS that I'm part of, ang pinapromote po namin ay isang gender-responsive na NBS. At ginagawa namin ito sa pamamagitan ng maraming paraan. Sabi nga natin, meron tayong grants, meron tayong financing pagdating sa mga pag-promote ng mga products, pag-promote ng mga knowledge products, ng materials, etc. So we do this by strengthening climate resilience of communities, particularly rural and indigenous women, while ensuring the co-benefits from and for natural resources and healthy ecosystems. So ito pong programang ito, ang NBS is from communities for communities. So kung ikaw ay isa sa mga NBSI student na gusto niyo yung nag-work with people's organizations, you really want to make an impact sa mga ecosystems, sa mga people, sa frontliners natin in protecting the environment, I think you'll be interested to look for the right NGO for you. And so dito po sa aming NBS project, we help in watershed rehabilitation, coral protection, private sector-led na biodiversity programs, mangrove restoration, and also promoting indigenous food systems. So medyo broad po talaga itong work namin sa NGO, especially kasi NBS yung focus mo na for climate adaptation, for climate resilience. Ayan, so as mentioned po kanina ni Aster, I am an advocacy officer specifically for the program of PCP for NBS. At bilang advocacy officer, medyo malaki siyang trabaho kasi hindi ka lang nagpo-promote ng NBS. Pinopromote mo yung NBS in a lot of settings, to different publics, to various types of publics. Pwedeng sa international spaces, katulad ng pag-attend sa mga World Conservation Congress, pwede rin sa mga local spaces. Namaten din po kami sa Terra Madre Asian Pacific na wherein nag-host ang Philippines dito sa Bacolod, at pinopromote po natin paano ba natin gagamitin ang pagprotekta ng food systems at paano natin gagamitin ang NBS to amplify the protection of our food systems and protect na rin yung karapatan ng ating mga mamamayan, especially the local communities. We also produce a lot of knowledge materials. Kung nakikita niyo po dito, we do have a lot of materials that would not only help the knowledge building of knowledge building ng ating mga target communities, pero yung pag-share po nitong awareness na ito sa iba't ibang klase din ng ating mga community sectors. So pinapromote natin yung IUCN Global Standard for Nature-Based Solutions at
yung the 3 minimum requirements listed there. So I'm not gonna go over that na po. Ayan. So papakita ko lang po kung ano siguro yung mga pinagdadaanan ng isang advocacy officer working in an NGO, no? So we do a lot of networking and we manage a lot of collaborations with different partners. For example po, meron tayong IUC and National Committee. So we are partner with a lot of organizations na part ng committing ito, and we promote yung ating biodiversity conservation, protection ng local communities sa Philippines. Another example of networking ay yung sa NBS Support Network for High Integrity NBS. So we do a lot of collaborations dahil hindi lang naman tayo yung nag-work dito sa Philippines, and we want our efforts na hindi maging siloed o kanya-kanya. You want it to be connected. So yun yung purpose po ng ating networking. So we make sure that NBS is people-centered. We ensure a science and evidence-powered NBS. We respond to capacity building needs at the local level. We bridge data gaps, and we integrate gender equality, disability, and social inclusion. We try to remove financing bottlenecks, and we address fragmented policies and the need for national policy on NBS. So makikita niyo po yung pagiging advocacy officer sa isang NGO, medyo malawak talaga siya, no? Aside from the knowledge materials, co-creating it with a lot of people, distributing, communicating those materials, gagamitin po natin to mainstream kung ano man yung pinopromote natin. You want also to capacitate the people you serve para hindi lang kasi kayo yung nagpo-promote ng inyong mga advocacies, and also to make sure na yung sinaserve mong community ay natutugunan yung pangangailangan nila when it comes to policies na siya mismong nakakaapekto kasi dun sa entire lifestyle din nila. Ayan. So last time, makikita nyo yung title din kasi ng aming, nag-organize din po kami ng mga big events. So last year, this was last year, September 2025, we organized the NBS Forum, a multi-stakeholder forum on nature-based solutions, and we hosted it with a lot of organizations then, and we want to mainstream. Ito nga yung nag-umpisa to mainstream NBS in the Philippines. Ayan, so we built a shared understanding of NBS, strengthened networks, gathered feedback on ongoing initiatives, explored financing opportunities and partnerships, and secure actionable commitments. And just this year, ito po yung medyo nagpabisi talaga sa atin, ano? The second part of naman itong conference na to ay yung NBS Forum 2026 na ang pinamagatan po nating Usbong, from Punla to Usbong. So we hosted that last June 30 to July 2, 2026. Ayan. So siguro, very short presentation lang po talaga yung na-prepare ko, no? Pero siguro I want to share lang din with you ano ba yung benefits when you are working in an NGO. So aside from yung mga nakita po ninyo na very varied talaga yung pwede nyo ma-experience when you work in an NGO, meron din po tayo, okay din po yung ating mga benefits. We have the salary, we have the vacation and sick leaves, we have allowances, and we have travel allowances, especially when you go to different parts of your project area. So we have mga per diems po during when you travel and when you serve the communities na part of your project. So very important din, I think, na kailangan nating makita dito sa ating career natin ngayon, yung pag-explore ng ating career is yung sinasabi nga po kanina ni Ms. Raf, no? Na kailangan as a student right now, binubuo nyo na yung mga capacities nyo to take on challenges, to take on projects. Yung importance po ng pag-hone ng critical thinking kasi isa ito sa mga tinitingnan ng organizations, ng mga possible employers po ninyo,
kung gaano po ka-honed yung ating critical thinking and people skills. And of course, as environmental science students, I think I would suggest that we would try to explore a lot of things kasi ito po yung chance niyo right now to explore various aspects of environmental science eh. Maybe you want to be focused on understanding ecosystem. You want to be biologist, you want to be on the policy side. So I would advise that you explore that right now and then find the niche that you want to take on. Kailangan po, still, you have to be expert at something. Kasi ito po yung magdadala sa inyo, sa career nyo, para patuloy siya na mag-strengthen. Hindi tayo kasi dapat lang na, well, we have to be multitaskers. We want to hone that. We want to be capable of a lot of things, but we really have to be an expert on something, and that something should be explored right now. Ito po yung the best opportunity sa inyo para ma-explore nyo kung ano ba talaga yung gusto nyong i-take. Gusto nyo bang maging expert sa GIS? Gusto nyo bang maging expert sa pag-identify ng ating mga species, various species, fauna man yan, flora man yan? Gusto nyo bang mas gamitin ang technology on helping our environment? You have to explore that right now, and you can do that by joining a lot of organizations, and you can do that by also exploring, yun nga sinabi natin, mag-take on tayo ng i-take natin advantage on the existing fellowships, scholarships, trainings. Marami tayong available, may free, merong hindi, pero it's important that we explore right now, no? We always also need to network. Very important po na nag-network tayo sa other people kasi that's also where you can learn, okay, may opportunity pala dito sa ganitong lugar, may opportunity pala sa ganitong organizations. So it's very important that you hone that skill, yung networking skill, no? And as an environmental science student, I think we really need to experience yung learning natin grounded sa communities. Kasi yung sinaserve natin, hindi lang naman for hindi lang naman siya, while oo, kailangan kasi natin talagang kumita, pero we want to serve the people and the communities and the environment, di ba? You want to serve nature. So when you serve nature, it's both people, species biodiversity, everything na tinitirhan po natin ngayon. Yun yung gusto nating i-serve. So you have to learn. Your experience has to be very grounded kung saan mo ba talaga gusto pang mas mag-explore. And of course, you have to learn about nature. You have to ensure na meron po tayong experience, may sarili tayong relationship with nature. And that's what we can enhance, ito po yung kayang-kaya nating paghugutan, especially in moments na medyo nahihirapan tayo sa jobs natin. Kasi kung meron kang dahilan kung bakit mo ginagawa yung trabaho mo, mas mapupush ka nun para regardless of the challenges, regardless of the difficulties sa pagdadaanan mo sa job mo, which is true of any job, kahit ano man pong i-take nyo. So, kailangan kilala mo yung sarili mo, kilala mo kung para saan mo siya ginagawa. Ayan. And of course, I would advise also na kahit wala pa tayo sa jobs ngayon, pero we should know how to take a break and have fun. Kasi yun naman yung purpose ng life natin, di ba? We have to enjoy life, we have to, kasi pagdating mo sa job, there would be instances na hindi ka magkakaroon ng time for yourself, pero you have to manage paano ba dapat ako, paano ko ba i-take care sa sarili ko. Kasi that's also one form of being kind. Being kind to yourself, di ba? You have to be kind to yourself para you can be kind to the world. Yan. Of course, ayan. So we can also take advantage of a lot of opportunities right now. While yung Forest Foundation, we do not have some internship opportunities, but we do have a lot of job opportunities that you can check sa aming Facebook page. We also have some opportunities from partners, katulad halimbawa ng Wetlands International. They have a lot of internships for
kung gusto niyo matuto ng advocacy and policy, kung gusto niyo matuto ng mga monitoring or biodiversity assessments, you have to follow those pages kasi they give out a lot of opportunities for the youth. And also from Forest Foundation naman, later this year we'll be opening some calls for a national youth camp wherein you can learn a lot, not just about NBS, you will learn about biodiversity assessments, gender responsive NBS, you will learn about GIS, how to utilize the tool. So make sure to follow our page and check out those opportunities po. And I think that's it. Thank you so much. You can just scan the QR po for our website. We have a QR for the Forest Foundation Philippines website. We have the QR for the PCP for NBS microsite. You can learn a lot of things from NBS dito sa site na to, and there are a lot of resources then if you want to explore NBS and some take action pages. You can do a lot of things if you want to collaborate. And please do follow our FB page if you're interested in conservation work. We have a lot of opportunities na pwede po naming ibigay via grants, collaborations, etc. That's it. Thank you so much for the opportunity. Ayan, maraming salamat po, Binibining Duero, sa inyong pagbabahagi at marami po kaming natutunan lalo na sa kung ano nga ba ang nangyayari sa loob ng isang NGO dahil parang mas naintindihan ko na napakaimportante para sa isang NGO na ang communication kasi parang for me, kapag nasa NGO kasi parang we have advocacies to voice for, 'di ba? Parang through the activities, events, seminars, we are able parang ma-inform pa lalo ang ating communities and wider audience about sa kung ano ba yung, mga kailangan nating i-take action. And also, natutunan ko po din sa inyo na we need to level up our capacities and to take on challenges kasi hindi madali ang buhay. And it is full of challenges. And hindi tayo mag-grow if we are always in our comfort zone. So, it is better to take that risk, slowly but surely, ay gagaling ka rin and you will also be parang mas marami kang matututunan, 'di ba? Sa umpisa nakakatakot, marami kang pagkakamali, pero for sure marami kang matututunan and mabi-build mo yung skills mo na magagamit mo in the future. And also, totoo po yung sinabi niyo po na find the niche and be expert on something kasi advice, nung first year pa lang po ako nakita ko na kung gaano po ka-broad ang NVSI and napakadami actually opportunities hindi lang nakikita ng karamihan, na ang lagi lang po nila nasa isip is tanim-tanim lang tayo and tagalinis or taga-segregate ng waste. But we are more than that. Kasi we are professionals in our field, we are scientists, we collect data, we gather, and more on para sa research natin, para mas maintindihan natin kung ano nga ba yung environmental problems na kinakaharap natin, di ba? And being expert on something, parang it will help us na hindi kapag ka-graduate mo ay hindi ka parang nalilito or sabog pa or parang alam mo na kung ano yung direction mo sa buhay. Kahit papaano, parang kasi 'pag may niche ka ng makikita is parang meron ka ng target agad na gusto mong gawin. And yung sinabi niyo rin po na grounded sa communities kasi nung nagkakaroon na rin nagvo-volunteer din po kasi ako together with my friends po sa ES din na sa mga community works and also sa mga NGO. If you know po the Luntian Diwang, um, yun po, nakapag-community planting na din po kami and mas naintindihan po namin yung iba and yung mga tao na sa komunidad lalo na po nung nag-hiking din po kami. Kasi dun nga po nabanggit ko po kanina dun sa Mount 387, nakausap po namin yung mga residents there and ayaw po nila magtayo doon ng parang windmills kasi naintindihan nila yung epekto nun sa kanilang environment. And lastly, yung
take a break and have fun. Kasi nakikita ko na as parang professional in this field na masyado siyang malawak and marami tayong gagawin, pero we need to have fun. So ayun, maraming salamat po ulit Ma'am Miss Duero and Ma'am Rafaela. Tunay na natutuwa po ako at nabigyan niyo po kami ng pagkakataon na masilayan ang iyong mga nabigyan niyo po kami ng pagkakataon na masilayan ang inyong mga karanasan sa environmental science. Sigurado po akong katulad ko ay marami ring natutunan sa webinar ngayong hapon ang ating mga tagapakinig at nararamdaman kong may mga nakapukaw na sa kanilang interes at handa na ang kanilang mga tanong para lalo itong pagyabungin bilang mga susunod na profesional sa aghampang kaligaran. Pero bago yaan ay i-shoutout muna natin yung mga nasa comment section natin sa FB page natin, sa FB Live. So, ayan, meron tayo from Visayas State University. And meron din tayong from Cavite State University. Shoutout sa ating mga taga Visayas and Cavite dyan. So, yun. Kung ngayon naman, dumakot na tayo sa susunod nating part. Kung kaya't sa pagkakataong ito, kung meron kayong mga gustong pang malaman at o bigyang linaw, maaari niyong ilagay ito sa ating comment section upang maitalastas sa atin ito ni na Binibining Ramos at Binibining Duero. At habang nag-iisip ang ating mga tagapanood ng kani-kanilang mga katanungan, nais naming tawagin muli si Kuya Lance para sa ating talastasan. Hello, hello. Ayan. Rinig na ba ako? Yes Okay. po. Thank you, Aster. Actually, naka-relate din ako sa mga mga pinagsasabi mo. And syempre una si ayun yung job categorization. So, mag-disclaimer pala muna ako. Hindi ko sasabihin kung saan ako nagwo-work. So, ayun. Ako lang to guys. Kung ano man yung sasabihin ko, ako lang to. Ako lang yung sisihin nyo. Huwag po ako tatanggalin ng trabaho, please. So, yung sa job categorization, doon ko na-realize na meron palang coterminus, bago sa akin yung term. And, ayun, yung sa mga COS, saka mga JO. Technically, sa public tayo nagtatrabaho, pero treated tayo as private, as technically self-employed tayo. So, treated tayo in terms of benefits saka doon sa tax. So, at least mas mababa yung tax natin kaysa doon sa mga regular. So, yun lang yung nakikita mong benefits sa pagiging JO at COS. And ayun, kapag nagtrabaho ka kasi sa gobyerno, kawani ka talaga eh. So parang magsisilbi ka rin sa society. And na-realize ko rin yung sinabi mo na sali lang ng sali sa kung saan-saan. And nasabi rin yan ni RB. So i-upskill lang and kumuha ng mga experiences, makipag-network sa mga ka-org. And ayun, share ko lang din na experience ko dito kasi pumasok ako ng college, hindi para mag-aral. Para talaga kumuha ng mga experience. Kasi naisip ko, fresh grad ka pa lang, hinahanapan ka na experience. So, anong gagawin ko? Diba? So, kailangan yung mga free online courses, yung mga organizations na sinasalihan natin, magagamit natin sila pag nag-compile tayo ng portfolio, yung mga certificates natin, and yung mga experiences natin, makukwento man lang natin ba sa interview. And actually, may isa akong, yung thesis ko kasi hindi related dun sa trabaho ko ngayon, pero yung case study ko, related siya. So, yun yung nakwento ko na kung ano yung ginagawa nyo, nagawa ko na yan. So, tip lang din dun sa mga nag-aaral pa ngayon, as much as possible, find your niche na. Kung ano yung mga gusto nyo talagang matutunan, tulad ng sabi ni Miss RB, i-enjoy nyo rin. Kasi yun din yung gagawin nyo habang buhay. And ayun, habang buhay, habang nagtatrabaho kayo.
So, ayun. And lastly, take a break and have fun. Thanks, Miss RB. Kasi hindi lang tayo basta nagtatrabaho, hindi lang tayo basta nagsisilbi sa mga sa community bilang kawani ng gobyerno, bilang NGO. Siyempre, kailangan din natin enjoyin yung mga ginagawa natin, yung trabaho natin. And so far, nag-enjoy naman ako sa trabaho ko kasi medyo maraming field sa labas. And ayun, research siya. So, enjoy naman so far. So, ayan, Q&A na tayo. Tulad ng sabi ko kanina, meron tayong mga 6 na questions. So, una, for the both of you muna, is there anything you would have done differently during college to better prepare for your career? So, magbigay lang kayo ng tips for fresh graduates who doesn't have experience yet they are applying for a job. Ayun, anyone can go. Sino gusto mo na? I'll go, Raf. Siguro ako muna po, no? Ang isa ko talagang hindi nagawa noon, na feeling ko that ginawa ko, ay ayun nga, mag-participate sa maraming engagements. Kasi sobrang daming opportunities for students. Kasi yung mga ino-open na programs, for example, sa UN na lang, ay for the youth. And yung age group na pinag-o-openan nila nito is kasali na yung mga college students. So, yung mga ganun pala na kinahihiyaan ko nun na mag-join or like mag-inquire kung pwede ba ako doon, ganyan. Yun pala yung isang pagsisisihan ko 'pag nagtatrabaho na. Hindi dahil gusto ko ng credentials, pero dahil yung experience and yung knowledge na makukuha mo doon ay nakakahinayang dahil hindi mo na maibabalik yung time, eh. So, hangga't kaya niyong sumali sa kahit saan, libre man 'yan or hindi, as long as kaya niyo, salihan niyo na agad. Kasi yun yung isang regret ko talaga nung college, na masyado akong natakot to explore and to also take on responsibilities na hindi ko tuloy alam ngayon kung, kaya ko ba yun? Pero feeling ko naman kaya ko, eh. Pero yun, isa yun sa talagang pwede mong gawin ngayong college. Ayan, speaking of libre man or hindi, Miss RB, libre ba yung LGS Youth Camp? Yes, Wow! yes, magiging libre siya, pero not very limited lang. Ano lang kasi siya, parang most of the participants would be coming from our priority areas, pero will be opening a few slots for everyone naman. Pero ang pinaka-target kasi nito ay yung people who are actually very vocal for yung mga youth organizations or youth na very vocal sa kanilang environmental advocacy sa mga lugar nila. Dapat yung may ensure natin na magkakaroon kayo ng collaboration with the people's organizations or with your LGU. Yun yung pinaka gusto nating ma-promote talaga. Yes. Oo naman. Kaya yung mga members sa yung mga officers ng PAES dyan, abangan nyo to. Yes, sabangan nyo na. Ay, Ayun, ma'am, sige, kung may to gusto answer, kayo. to answer pala the question. Parang so far kasi medyo ang mindset ko is I don't want to regret yung mga ginawa ko naman. Kasi nung college ako, I focused on dancing. Kasi as a parang competitive na organization na sumasayaw, nagko-compete kami as a dance group, no. Doon ako nag-focus, sabi ko, sige, later na ako mag-focus sa environment, which I did during my masters and after working. Pero siguro ang pinakakinahihinayangan ko lang is ang dami-dami kasing opportunities for the youth, especially when I went sa mga international conferences. Medyo naiinggit ako na bakit hindi masyado tayo naka-access ng mga international opportunities na available siya, eh. So, and maraming target, mostly pa ang target ng mga yon ay yung mga youth na very active in their organizations, very active in their local community engagement. Yan talaga yung mga target ng mga international opportunities. So, as a youth right now, siguro yung pag-take on ng challenge na yon, huwag kayong matakot na medyo parang feeling ko, may kapatid kasi ako mas bata, parang ayaw masyadong mag-commit to something. So, please i-commit niyo yung sarili, wag kayong matakot na feeling niyo mapapagod kayo. Mapapagod kayo siyempre, pero kailangan niyo gawin 'yan. Kailangan niyong gawin 'yan, kailangan niyong
explore ng mga ganitong opportunities kasi without it, sobrang competitive pa ngayon. Mas iba yung competition ngayon. So, take on as much as opportunities that you can. Yun. Yun lang gusto ko masabi siguro. Ayan. Ganyan talaga mga kabataan ngayon. Ayaw mag-commit. Okay, next question. So, ito naman specifically for Raf. As a fresh graduate looking to enter public service, what are the most critical technical skills or core competencies that a DENR looks for when hiring entry-level technical assistants? Hmm. Ito ay for technical staff specifically. Kasi actually, mas maganda nga, hindi lang technical skills eh. Meron ka ding administrative plus technical skills when you're applying for government positions. Kasi sa government, kahit sabihin natin na for example, ang aking job title ay Project Monitoring and Evaluation Officer, hindi lang yun yung ginagawa ko. So, talagang kung ano ang kailangan at demand ng kung ano mang project, activity, or program na meron kami, yun ang gagawin mo. So, ang isa kong nakikita dito na critical for application or competency is that hindi kasi sila masyadong I mean, I can't define, parang hindi ko puwedeng ilimita na dito ka lang, ganyan. Pero ang isa kong nakikita is that hindi ka dapat, susuko na matuto at mag-adjust. Kasi yung skills kasi made-develop niyo naman yan over time. For example, 'di ba yung kaninang pinakita ko na nagsusulat kami ng briefers, gumagawa kami presentations, or gumagawa kami ng mga reports, ganyan. Eventually matututunan mo yan, eh. Pero along the way, for sure, meron kang gagawing isang output at ang mangyayari sa output mo na yun ay ire-reject siya. So, hindi mo puwedeng sukuan yung output na yun. So, isang skill talaga is to accept criticisms din. And at the same time, yung skill na mag-bounce back ka ng mas matibay doon sa una mong gawa. So, yun yung isa kong nakikita. Kasi yung mga skills as NVSI students, alam kong kayang-kaya niyo na yan, eh. Nagpe-present tayo, 'di ba? Pumupunta tayo sa communities, nag-e-engage tayo with people, and then pinapagawa tayo ng mga ano, mga materials, ganyan. So, yung mga gano'n kayang-kaya na natin, eh. Pero kung tatanungin ako, kung meron bang sana natutunan ako na hanggang ngayon na-master ko siya, siguro iyon yung sa GIS na lang. Kung naghahanap sila ng concrete example ng technical skills, guys, matuto kayong mag-mapping. Sobrang sobrang gamit na gamit siya for government and LGUs. So kung may gusto din pumasok sa local government units, hindi lang sa national government agency, yun ay yung QGIS, yung ArcGIS. So mapping talaga. Actually, nauso ngayon yung mga land use planning sa government. And ayun, nag-expire siya. So, palaging kailangan nila ng mapa. So, GIS, upskill na upskill. And then, siguro aside, ayun, tama yung sinabi mo na aside sa technical, saka sa project management skills, kailangan din mataas yung EQ mo na mag-bear ng load ng stress, grabe. So, hindi lang, okay lang kung ma-reject or mapagalitan, okay, move on, gawin na lang ulit, tapos mag-improve, di ba? Okay, next question for RB naman. May nabanggit ka kasi about sa gender. Gaano kaya ka kaayos yung gender-related lens sa NBISI? Ayan. Yes, yung gender lens, I think yun pa yung isa sa pwede niyong i-explore further. Kasi, while sinasabi, maraming kabataan nagsasabi na, oh, gender, parang equal naman na, pero hindi naman kasi talaga siya nagma-manifest in practice. So, yung pagkakaroon ng ganong gender lenses sa inyong perspective, when you dig deeper sa environmental science work or kung ano mang niche yung gusto nyong puntahan, I think very may potential itong niche ng gender responsiveness or gender lenses para ma-apply niyo siya in different aspects of ecosystem or environmental management. So you please take a lot of you can take a lot of courses na may mga online courses naman to have GE lenses, no? And I think marami ding naghahanap ngayon
ng ganong expertise. Medyo mataas yung demand for it. And if you have that environmental science background, tapos mag-upskill ka pa with gender lenses, I think you will be very in demand ka. Kasi maraming naghahanap ng ganon. Okay, Kendrick, may question ka. Yes. Sorry, RB. Dagdagan ko lang yung follow-up dun sa question ng gender lens. Kasi from experience, for example, sa solid waste management, yung majority ng nangangalakal ay babae. So, in terms of forestry or coastal management, ano ba yung setup pag on gender perspective din yung titignan natin? Thank you. In terms of forestry and siguro specifically sa mga people's organizations, no, maraming people's organizations tayo na babae talaga yung namumuno sa mga organization na to. Pero marami pa ring instances na ang leaders natin ay kalalakihan. Kumbaga, yung mga babae kasi ay most sa kanila napupunta sa mga secretariat role, yung mga ganyan. So we did a lot of baseline studies din sa mga areas namin, no. At ang lumabas nga dito ay maraming opportunities na mga trainings na medyo parang dine-gendered nila. So parang pag marketing ganyan, o sige sa babae, pero pag technical skills, mostly sa kalalakihan siya binibigay na training. So that's one of the issues na gusto nating solusyonan. And yung multiple burdens kasi ng mga kababaihan natin, most of our leaders, especially sa people's organizations na mga sinusupport natin, ay mga kananayan. So itong mga nanay na to, marami silang burden, hindi lang sa community nila, sa organization nila, sa bahay. So we want to build allyship with men na dapat suportahan nila yung kanilang mga asawa na kahit leader po sila ng mga gantong organisasyon, parang yung nahihirapan, kasi marami kaming members or part of the community of practice na nagsasabi na yung mga asawa nila naiinis doon sa mga projects na ginagawa nila kasi nga nagkakaroon ng less time for the bahay, ganyan. So yung ganong paghahati-hati ng work sa bahay, yun yung mas kailangan pa nating ma-develop. And as kabataan, I think malaki yung role po natin doon na i-open natin yung isip ng mga kababayan natin, ng mga kasama natin, na ang work sa bahay ay hindi lang pambabae. Kailangan hati yan. Ayan. So it would help, especially sa environmental conservation work, kasi nandun talaga, hindi lang naman tayo isang work hindi lang naman tayo sa organizational work, meron tayong responsibility sa community at kung saan-saan pa. Thank you. Okay. And thank you so much. And usually meron talaga mga stereotype pa no, sa mga environmental science related jobs. And siguro bilang lalaki na rin, I support gender equality hindi lang sa labas ng bahay, pati rin syempre sa loob na yun, agree ako na dapat equal yung distribution ng mga task, mga household chores. Kasi actually, ang nangyayari, usually yung mga husbands or basta kung sino man yung hindi masyadong magalaw sa bahay, hindi na nila alam kung ano nangyayari sa bahay na nasan yung ganito, ay ubos na pala. Kasi palaging may nagre-restore or may nag-aayos sa bahay na hindi sila. So technically parang naging wala silang alam dun sa nangyayari sa household. So yun, medyo disadvantage din sa kanila yun. So kaya dapat equal yung distribution ng household chores. Okay, ayan, medyo overtime na tayo. So one question na lang for the both of you. Ito na talaga. Is it better to work in government, private companies, NGOs, or research institutions? Why? Ayun, ipaglaban niyo yun sa inyo. Mauna na siguro ako na. Parang mas mahirap makipag-debate pag huli eh. Sorry, Ma'am RV. Pero, ang take ko dyan, hindi dahil biased ako sa government or dahil nasa government ako. Charot, hindi po. Ang sasabihin ko talaga is that, depende yan sa inyo. Talaga. Kasi hindi mo masasabing mas better sa government, hindi mo masasabing mas better sa non-government, hindi mo masasabing mas better sa academe, di ba? May mga ganun ding applications. Pwede ka din sa academe, sa laboratories, ganyan. So, enterprises. Pero,
nasa sa'yo kasi yan eh, kung ano ang tingin mong pasok sa advocacy mo as environmental science student. Kasi nasa ano mo rin yan, kumbaga sa skill set din na sinasabi nila. Kasi kung pwede ngang lahat pasukan na lang natin, 'di ba? Dahil gusto natin ng maraming experience. But then kung realistically speaking, 'di ba dahil nga pinili ko yung government because of the benefits, pero hindi ko rin naman nakukuha yung benefits because contract ako. So kanya-kanyang reason lang talaga 'yan. Kumbaga, parang ang akin kasi hindi hindi tayo dapat I mean ako ha, hindi ko kayo pipilitin mag-government. So ito yung purpose din ng punla kung bakit tayo may gantong kind of webinar para makita nyo saan kayo papasok at saan yung puso nyo mas mapapalagay pagdating ng job application. But then, of course, welcome to the government. Pag pinili niyo yung government, public servants na kayo. So, ayun lang naman yung for me. Pero kung pipili nga ako, ayun, government ako. Kasi nakita ko yung sarili ko doon. Pero kayo, depende na yan sa inyo kung saan nyo gugustuhin. Okay, thanks, Ralph, Miss RB. Ayan. Sa amin naman, of course, I think a lot of people working in conservation would work talaga sa NGO. Kasi, especially kung ang gusto nyo ay, yung impactful work. Kasi doon natin nakikita yung mga parang pag tinutulungan natin yung mga people's organizations, yung mga communities. If you want to do on the ground service work talaga, I would advise that you go sa NGO, especially kung gusto nyo medyo maximize yung skills nyo. Kasi you could work ng parang pwede ka maging project officer at the same time, pwede ka din mag-research, pwede mong i-explore yan. Actually, sa NGO, sobrang maximize talaga yung mga skills kasi yung iba kahit hindi naman sila dapat yung gumagawa ng mga, or hindi sila yung publicity officer namin, yung project officer namin, siya din yung naging PubCom head ng event namin kasi we want to maximize those skills. And at the same time then, parang we want to hone those skills eh. So, I would advise that you go to NGO if you want to explore a lot of things na very community-based na work. And there are a lot of NGOs din na very academic ang leaning, na gusto nilang mas mag-research. They want to provide proof na itong solution na ito sa isang environmental problem ay ito ang magiging solusyon. So, there are a lot of great NGOs out there here in the Philippines and also international organizations, of course. Pero sabi nga rin ni Raf, no, nasa sa inyo kasi yan kung nasaan ba yung puso nyo. I would advise you as well to apply sa government, especially if you're great leaders at tingin nyo na you would help greatly na mabago yung current na systems, please apply sa government kasi we need more people. We need great people na very dedicated dun sa job nila, dun sa mandate ng gobyerno, dun sa advocacy na pinupush natin. Hindi lang pang-environment but for a holistic growth, development ng lahat. Yan lang. Thank you. Pati rin naman sa private sector, they also have some marami din ng opportunities pala. Yeah. Thank you. Okay, so in short, dun kayo kung saan kayo liligaya. So, dun kayo sa kung saan nyo gusto yung ginagawa nyo, yung mga skills. And ayun lang. So, thank you so much sa mga speakers, RB. Marami kami natutunan sa inyo. And now, magsha-shoutout daw kami ng kaunti doon sa mga nanonood sa FB Live. Okay. Shoutout dun sa Ramon Magsaysay Memorial College, RMC, Western Mindanao State University, Palawan State University, Bukidnon State University, and marami pang iba. And I think nasa 4 point something K, 4.5K na yung ating viewers sa FB Live. So congratulations sa ating mga punong abala. Congratulations Acer, congratulations Lauren, and the rest of the PASEB. Thank you so much dahil naging matagumpay yung ating event ngayon. Thank you so much sa mga speakers. Back to you, Aster. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagbabahagi. Binibining Duero and Binibining Ramos. Sa tingin ko, talagang marami pong napulot na aralin or mga mas na-inspire pa sila na
i-take yung ES and tapusin ito para sa kanilang future sa environmental science field. Naway nasagot lahat ng ating mga tagapagsalita ang mga katanungan at ito'y ating naunawaan. Any encouragement, inspirational or motivational words po Binibining Ramos at Binibining Duero? Hello, ayan, sorry natagalan mag-unmute. I think ang aking masasabi lang for everyone who's studying or taking up the BS Environmental Science program, even those taking up the master's or the doctorate degrees, ay ipagpatuloy nyo lang na, you know, pag-aralan pa lalo ang ating kapaligiran. At syempre, huwag kayong susuko on your journey kasi kailangan kayo ng ating environment. Kailangan kayo ng ating sector dahil sa dami ng ating kinakaharap na environmental issues ngayon, kailangan na mas marami pa tayong ma-produce na environmental scientists and even advocates para sa ating environment. And of course, wag kayong panghihinaan ng loob kahit na ang dami talagang kasi sobra talagang daming nagsasabi na hindi nila alam yung program or ngayon lang nila narinig yung program, parang hindi naman daw tayo uunlad dito sa program na 'to. But then, marami na rin kasi tayong patunay na maraming nag-flourish sa program na 'to and from those testimonies and even yung ating mga leaders ngayon, makikita natin na dahil sa kanila, 'di ba, meron na tayong mga action na ginagawa for our environmental issues. And sana in the near future, kayo naman 'yun. Kaya 'wag niyong susukuan ang ating ang program ng environmental science kasi kailangan kayo ng ating bansa and of course the international scene too. 'Yun lang. Okay, on my end naman, thank you so much, first of all, sa PAES, for inviting me here and for giving me the opportunity to talk to future environmental scientists. And of course, I would advise siguro na for environmental science students, you should please learn how to communicate our work, how to communicate our advocacies. Alam natin na medyo mahirap talagang ipaglaban yung certain things, especially environment, na maraming maraming mga hadlang para suportahan yung ating mga environmental advocacies. Although kung tatanungin mo, parang bakit nila hahadlangan yung ikaka-flourish ng ating nature. Pero in reality, marami talaga. Pero learn how to communicate it properly. Kilalanin mo kung sino yung audience mo, kilalanin mo kung sino yung kausap mo, kilalanin mo kung sino ba yung dapat mong kinakausap. Kasi iba-iba yan. Iba-iba yung way of communicating sa general public. Iba yung way of communicating when you're communicating sa LGUs, communicating sa academe. Iba-iba talaga yan. So as environmental scientists, we should learn how to be more capable. Yung sa communication process talaga. Hindi lang sa how to be sa verbal communication, visually, we can do a lot of things right now. Marami na tayong opportunities sa mga kabataan natin, no? Very visual ang ating the way we present things. So, siguro, I would also advise you na ipag-ano nyo pa din, parang ipagmayabang nyo yung pagiging environmental science students nyo kasi ito talaga yung kailangan ng ating mundo right now kasi kahit saan ka man napunta, lagi at lagi ang mga problema is, 'di ba, all problems are environmental problems. So if you know how to link it, kayang-kaya mong pumasok sa kung anong sektor mo gustuhin. Basta alam mo yung pinaglalaban mo, alam mo kung ano yung kahalagahan ng environment sa kung saang sektor ka man mapupunta. Ayun lang. Thank you so much. Thank you. Ayan, maraming salamat po ulit, Ma'am Maria Rafaela
Rafaela Ramos and Ma'am RB Pauline Duero. Kami ay lubos na nagagalak at nasisiyahan na pinaunlakan niyo kami ngayong hapon sa kabila ng napakarami niyong gawain for sure. Upang kilalanin ang pagdalo at pagbabahagi ninyo sa amin ngayong araw, ibinibigay ng buong PAES itong Certificate of Appreciation bilang pasasalamat sa ating mga panauhing tagapagsalita ngayong hapon. Ang unang Certificate of Appreciation ay para sa inyo, Binibining Ramos, at ang pangalawa naman po ay para sa inyo, Binibining Duero. Let me read the citation po. Philippine Association of Environmental Science Students, this Certificate of Appreciation is hereby awarded or given to Ms. Rafaela Ramos and Ms. Arvin Pauline Duero in recognition for their valuable contribution as resource speakers in Punla 2026 Career Talk on Environmental Sectors. Given this 18th day of July 2026, care of UPLB School of Environmental Science and Management, Laguna, Philippines. Signed by Kendrick Pico El Faronilo, MSc, the President and Founder of PAES. Yan. Maraming salamat po muli sa inyo. Para sa karagdagang anunsyo, amin muling hinihikayat ang mga lokal na organisasyon na interesado maging parte ng PAES. Lumapit lamang at mag-message sa Facebook page ng PAES upang malaman ang proseso para maging miyembro ng ating organisasyon. Yan, para sa ating mga student organizations na gustong maging parte ng aming organisasyon, either environmental science, environmental engineering, environmental biology, or environmental planning, and etc. If your org is interested to join PAES, kindly contact us on our Facebook page, PAES National, or at membership.paes@gmail.com. Ayan, pero meron din tayo mga next activities na gusto naming abangan ninyo din ay first is yung submission of graduation portraits for awardees na until August 1, 5 p.m. And of course, kabubukas lamang ng ating PAES Associates application na maglalas hanggang August 31, 2026, 5 p.m. And also the CC 2026 Environmental Leadership Training Program. The application period will be on August 1 to 29, 2026 up until 5 p.m. And also, last but definitely not the least, the PANTAS Environmental Research in Local and Global Setup that will be held on August 22, 3 p.m. And wag din po natin kalimutan tingnan ang ating FB post kung saan pwede tayong tumingin ng job opportunities doon at syempre pwede din tayo mag-share para sa mga kapwa nating NBISAI. Muling paalala lamang na ang ating evaluation form ay bukas lamang mula ngayon hanggang bukas ng alas 8 ng gabi. Sa ating pagtatapos, aming iiwanan sana ang quote na ito. Don't forget that the compass was invented before the clock because direction is more important than time. Kaya kahit na feeling mo ay napag-iiwanan ka na, ang mahalaga ay magkaroon ka ng goal. Dahil kaya siguro mabagal ang ating pag-usad ay dahil may mga bagay tayong kailangan munang mapagdaanan at matutunan para kapag nandyan na ang ating inaasam, ay kaya natin itong harapin at tanggapin. Hindi mo sasabihin sa sarili mo na hindi mo ito deserve sapagkat walang may karapatan na sabihin ito sa iyo na hindi ito para sa iyo. So live your life by a compass and not a clock. Maraming salamat sa mga dumalo at nakinig. Sana ay marami kayong natutunan. Muli, ako si Aster, ang inyong host for Punla 2026. Daghang salamat sa tanan, ang kanunay, at sa susunod muli. See you guys soon! Bye-bye!